Luzon, Visayas, Mindanao, 110 tribes. Magkaisa po tayo. Hanapin po natin itong sign na pagkakaisa. Dito po tayo magkaisa. Wag po kayo magduha-duha. Okay? Ito po, duha-duha ito eh. Ito po yung sure, pagkakaisa. Tapos na po dito, ito naman po, hindi pwedeng after dito, magdirekta ka ng ganito. Dito po yung pagkakaisa. Okay? Yan po yung sign. Yan po yung protocol. Hindi ka pwedeng magbilang na diretso ka dos. No? Pagkatapos ng buo, kaya nga palagi nating sinasabi, yung huling Pangulo ng Bansang Pilipinas ay si PRRD, Presidente Rodrigo Roa Duterte. He is the first and the last president. Dito po sa ating bansang Pilipinas, he is the first president from Mindanao, the land of promise, and he is the last president of the Republic of the Philippines. Dahil yung kasunod na po niya, hari na po ng Diyos, mga kapatid. Hindi hari-harian, totoong hari ng Diyos. Yung kasunod po niya by 2022. Kaya nga palagi nating sinasabi, nakasarado na po yung Malacanang sa pagkapangulo, sarado na po sa pagkapangulo, sa pagkapresidente, yung Malacanang dahil yung nakaturno na dyan, yung leon po ng Mindanao. Nakareserve na po yan sa hari ng Diyos. Kaya nga tinatawag siyang palasyo. Dahil palasyo yan ng hari. Kaya nakareserve na po ang Malacanang Palace para sa hari ng Diyos by 2022. At yung nakaantabay na po dyan, yung leon na po ng Diyos. Yung leon at lumad ng Mindanao, dahil nakabantay na yung leon, hindi na po papasukin ng leon ang agila at buaya. At hindi na rin niya papasukin yung mga ulupong at lalong-lalo na po yung tigre dahil leon na po yung nakabantay dyan sa Malacanang. Dahil kung titingnan po natin yung logo ng Malacanang, agila at leon, hindi agila at tapos po yung turno ng agila, turno naman po ngayon ng leon. Yan galing sa Mindanao. Hindi po galing sa Luzon. Hindi po galing sa Visayas. Luzon po, mga kapatid. Only itong leon po dalanis. Dahil yan po yung sinasabi dyan sa Biblia. The lion from the tribe of Judah. Yung leon na mag-cook kung tipo doon sa part of yung dalawang tribe of Israel po, yung manggagaling po yan sa ipanay po ni Judah na mula sa Mindanao. Hindi mula sa Luzon, hindi mula sa Visayas, lalong-lalo na hindi tigre. Tapos na po yung istorya ng tigre nung panahon po ni Presidente Marcos noon. For 20 years, siya po yung tinaguriang Tiger of Asia, si Presidente Ferdinand Marcos noon. Siya po yung Tiger of Asia. At yung nakatorno ngayon, mga kapatid, agila po ng Mindanao. From Mindanao, the land of promise, yung pinauna, agila. At yung kasunod po niyan, leon. Kaya, si PRRD, he is the last president of the Republic of the Philippines. Dahil yung kasunod niya, hari na po yan ng Diyos. Leon at lumad from Mindanao. Hindi na po yan galing sa Luzon. Kaya nga kung titingnan po natin yung balita ngayon, no, sa ating national televisions, dito po sa social media, at dito po sa radio, kahit saang website po kayo, or nakatingin, mga kapatid, halos po lahat nagkakagulo, nag-aagawan kung sino makaupo sa trono ng Malacanang.
97 po, 97 po presidential candidates nag-aagawan kung sinong makaupo dyan sa trono ng Diyos sa Malacanang. Kaya lang mga kapatid, yung trono ng Malacanang na yan, hindi na po yan naka-reserve para sa mga pagkapangulo o pagkapresidente. Naka-reserve po yan sa hari ng Diyos, galing ng Mindanao. Kaya tapos na po yung usapan ng Luzon. Tapos na po yung usapan ng Visayas. Nandito naman po tayo ngayon sa Mindanao. Dahil nasa Mindanao po, manggagaling ang tutupad sa lahat po ng pangako sa mga anak ng Diyos. Dahil mangbula po sa Mindanao yung hari ng Diyos, hindi galing sa Luzon. Kaya ito na po yung pinaka-thrilling, pinaka-challenge po sa lahat-lahat po. 97 candidates for President of the Republic of the Philippines. Maniwala kayo sa hindi. Wala dyan ni isa ang pinili ng Diyos na magiging Pangulo by 2022. Sa 97 candidates po mga kapatid, wala dyan ang nakapili, ang pinili ng Diyos na magiging hari sa bansang Pilipinas dahil yan po ay nonsense candidate sa harapan ng Diyos. Kung hindi man i-declare ng COMELEC, pero sa harapan ng Diyos, they are nonsense candidate, mga kapatid. Dahil ang Diyos mayroon nang napili na magiging hari sa Pilipinas. Hindi Pangulo, hindi Presidente. Naka-reserve ang Malacanang sa hari ng Diyos. Naka-reserve po yan sa leon po ng Diyos. Hindi sa agila, hindi po sa buhaya, hindi sa tigre, hindi sa mga ulpong. Naka-reserve po yan sa leon po ng Mindanao. Hindi po tigre ng Luzon. Hindi po buaya ng Luzon or buaya ng Visayas. Naka-reserve po ang Malacanang sa leon po ng Mindanao. Dahil yan po yung tatapos. Yan po yung tatapos sa lahat po ng problema sa buong bansa. Hindi po politiko. Okay? Hindi po politiko yung solusyon sa problema ng ating bansa ngayon. Hindi po politiko ang solusyon sa COVID-19. Hindi politiko. Diyos ang solusyon sa COVID-19. Diyos ang solusyon sa coronavirus. Dahil maghahari na po yung hari ng Diyos at susuot sa corona na yan at sa kapa na yan. Dahil walang kahit sinumang matalinong politiko ang makapagbigay solusyon sa problema ng coronavirus. Tanging Diyos lang. Kaya ang Pilipinas, the Philippines will be great again, not because of politicians, not because of partido, but because of Jehovah, the living God, through His divine government of the Philippines. Kaya nga palagi nating sinasabi, the Philippines will be great again, not because of politicians. The Philippines will be great again kung ang lahat ng politician mag-surrender sa Diyos at luluhod at yuyuko sa kanilang puso, sa kanilang tuhod sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Hindi po sila yung masusunod. This is now the fulfillment of God's will po mga kapatid. Tapos na yung political will. God's will na po mga kapatid. Kaya nga, these nations will be great again. Kaya nga palaging sinasabi po ng banal na kasulatan, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, and then I will hear, from heaven, and will heal their land, mga kapatid. Yun po yung dahilan, yun po yung paraan that this nation, Philippines, will be great again kung ang lahat ng Pilipino ay luluhod sasamba sa Diyos, hindi sasamba sa politiko. This Philippines will be great again kung ang lahat ng Pilipino sasamba sa Diyos, hindi sa politiko. Kaya sinasabi niyan, if my people who are called by me, natin, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po yung pagkasabi dito mga kapatid. Sabi niya, if my people which are called by name,
subscribe and seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Ang solusyon ng coronavirus kung ang lahat ng Pilipino luluhod at yuyuko sa Diyos, hindi sa politiko. Yan po mga kapatid, ang programa ng DGP. Wala tayong ini-endorse na politiko. Wala tayong ini-endorse na partido. Yung ini-endorse natin na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Yan po yung ating isinusulong. Kaya these nations, Philippines will be great again. Ito po yung klarong pagkasabi. According po ni Jeremiah po sa sinulat po mga kapatid. Sabi niya, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, saan tayo magpakumbaba? Diyon sa langit, mga kapatid, sa Diyos ng langit at lupa. Kaya nga sinasabi ni Jesus, thy kingdom come, thy will be done. Doon po tayo magpakumbaba sa ating Ama sa langit, hindi sa ating amang politiko, hindi sa partido. These nations will be great again. Kung gusto natin yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas, baguhin po natin yung ating pag-iisip. Baguhin po natin yung ating puso. Hindi politiko yung solusyon ng ating problema. Hindi politiko. Hindi yung programa nila. Yung programa ng Diyos. Yung pinaka-the best solution para sa problema ng Pilipinas. Hindi po programa ng kahit sino-sino dyan. Okay? Magandang hapon. Kay Brother Julie Prosiso Lirasan. Magandang hapon, bro. At kay Ramel Carion, mga Carion family, at mga Hiribisi family, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Barangay Malagamot. Kay Domingo Bernal, bro, magandang hapon. At kay Maria Fe Balisno, no, dyan po sa may General Santos City. Okay? Grabe, General pa niya, tapos Santos pa yun. General, ito po yung pinakamaganda. General pa at Santos pa yun. Yun po si General Santos noon. Diyan po sa Jadjangas or Jinsan. Okay? Kaya nga, yung susunod na magiging hari, yung magiging hari po natin, 2022. 5-star General. 5-star General. At 5-stone General po, mga kapatid. No? 5 bato. Si David, 5 bato po. 5 bato yung kanyang dinala. Si Dr. Moncado, 5-star General. Walang 7-star po. Walang 7-star. 5-star General. And the rest of the star will become falling star. Okay? Nang si Goliath, natamaan po ng bato sa bala po ni David sa kanyang sling. Si Goliath nakakita po ng millions and thousands of stars. No? Inom muna ako ng tubig. Ganun po, mga kapatid. Kaya wala po. Philippines will be great again kung ang ating bansa ay pamumunuan po ng hari ng Diyos. Hindi mga naghari-hari. Kaya nga palaging sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Sabi ni Isaganito Paulito Gomez sa article or kapitulo 24 po ng El Filibusterismo at sinulat niya 1891. Sinasabi po niya, tomorrow, we will be citizens of the Philippines whose destiny ay mayroong magandang kinabukasan. Okay? Dahil nasa pangangalaga po tayo sa mabuting kamay. Sa kamay po ng hari ng Diyos. Hindi po sa kamay na bakal. Sa rod of iron. Kaya sinasabi po palagi ni Dr. Jose Rizal, sabi niya, tomorrow we will be citizens of the Philippines whose destiny will be beautiful because it will be in loving hands. Jose Rizal. Pero papaano po natin yan makakamtan na itong Pilipinas magkakaroon ng magandang destinasyon kung hindi natin malalaman kung ano ang plano ng Diyos sa Pilipinas? Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal,
to foretell the destiny of the nations, it is necessary to open the book that tell her past. At ito po yung libro po na nagsasabi kung saan patungo itong bansang Pilipinas, dahil ang Pilipinas ang pinili ng Diyos na kanyang pagharian sa lahat ng bansa sa buong mundo. Dahil Pilipinas po yung pinagmulan, ang Pilipinas noon ang Alpha, Pilipinas naman din ngayon ang Omega, hindi Israel. Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, tomorrow we will be citizens in the Philippines whose destiny will be beautiful because it will be in the loving hands. Nasa kamay po ng hari ng Diyos. Wala sa kamay po ng mga politiko. No? Wala sa kamay ng mga politikong nag-away-away ngayon. Okay? Dahil sa gahamad na posisyon. Wala po sa kanilang kamay. Kaya nga, ang Diyos, ginagamit po yung mga justice department upang halongkatin ang lahat po ng records ng mga aspirant ng pagkapangulo. Anong rason? Dahil ayaw na po papasukan ng Diyos ang Malacanang sa mga taong may bahid sa politika, may bahid sa mga kasamaan po sa kanilang pagiging leader. Dahil nakareserve po yan sa totoong hari ng Diyos. Hindi po sa mga leader na gusto lang gamitin ang mga kabos. Gusto lang gamitin ang kanilang posisyon para patatagin po ang kanilang pansariling interest. Nasa interest na po tayo ngayon ng Diyos. Hindi na po political interest, hindi na po personal interest. Interest na po ng Diyos ang isinisigaw na po natin ngayon. Dahil ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos ang Pilipinas, mga kapatid. Okay? Kaharian. Kaya nga, palagi nating sinasabi, walang mangyayaring eleksyon. Walang mangyayaring eleksyon. Dahil nakareserve na po yan sa hari ng Diyos. Ang Malacanang, nakareserve na po yan sa totoong hari ng Diyos. Nakareserve po yan sa the big one. Hindi the big two. The big one po, mga kapatid. Nakareserve po yan. The only begotten Son of the living God. Yun po si Haring David, ang ipapadala ng Diyos. The only one, the chosen one, and the anointed one. Hindi po ito, mga kapatid. Ito. Okay? Dahil sarado na ang 30, sarado na ang 5. Sarado na ang 5. Kumplito na po yung 30 mula kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy at Duterte, mga kapatid. Kaya sarado na ang 30. Nandito naman po tayo sa umpisa, the big one. Hindi ito umpisa. Hindi ito umpisa. Nasa the big one po tayo. Magandang hapon kay Brother Ruben Dinyo. At kay mga Nisnisan family, dyan po sa may Santo Tomas. Rizari family, dyan po. Magandang hapon po dyan po sa may Davao del Norte, kay Mildred Irasan, dyan po sa Panabo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya nga, gusto ng mga leader ngayon, ng mga aspirant ngayon, ang Malacanang magiging pugad na po nila, magiging taguan na lang po nila. Gusto po nila yung Senado, wala na po, mga kapatid. Kaya nga, basahin nga natin dito. Basahin natin. Jeremiah, chapter 49. Ito po, mga kapatid. Jeremiah, chapter 49. Verse 15. Sabi niya dito. Or 16. Basahin natin. The terribleness hath deceived thee, and the pride of thine heart. Okay? Because of the pride of thine heart. Sabi niya, O thou hast dwellest in the cliff of the rock, that holdest the heights of the hill, though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, I will bring thee down from thence, saith the Lord. Sabi niya, tungkol sa inyong mga kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato, na humahawak
sa kaitaasan ng burol, bagaman iyong pataasin ang iyong pugad na kasing taas ng agila, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Kaya ang Malacanang, hindi na po makapasok yung agila dahil yung leon na po yung nakaturno dyan sa Malacanang. Hindi na po pwedeng gawing pugaran ang Malacanang. Tapos na po yung agila. Si PRRD lang po yung agilang nakapasok sa Malacanang. The rest po, wala ng agilang makapasok dyan. Si Presidente Marcos Sr. lang po yung tigre ang nakapasok sa Malacanang. The rest dyan, wala na po. Naka-reserve na po yan sa leon. Kahit buaya, tapos na po yung torno nila. Dahil naka-reserve na po yan sa hari ng Diyos. Kaya nga, sinasabi niya dito, verse 19, sabi niya, narito, okay, sabi niya, narito, siya'y sasampa na parang leon mula sa kapalaluan ng Jordan, mula sa kapalaluan ng Jordan, laban sa mga matibay na tahanan, sapagkat bigla kong patatakbuhin siya mula roon, at ang mga mapili siyang ihahalal sa kanya, sapagkat sino ang gaya ko at sino nagtatakda sa akin ng panahon, at sino ang pastor na makatayo sa harap ko, dahil leon na po ang inutusan na po ng Diyos. Tapos na ang agila. Basahin natin sa Bisaya. Jeremias, Kapitulo 49, versikulo 16 o 19. Ito po mga kapatid, ang sinabi niya sa Bisaya. Ingon siya din, mahitungod sa imong pagkamalilisang ang garbo sa imong kasing-kasing. Because of the pride. Bisag naa ka sa ubos, gusto kang lilipad ng mataas. Because of the pride of life. No? Kaya sinasabi niya dito, ang garbo sa imong kasing-kasing, naglimbong kanimo, o ikaw nga nagapuyo sa sulod sa mga liki sa pangpang, mga nagahupot sa kaytas-an sa bukid, bisan himuon mo ang imong salag, ingon sa kataas sa agila, taktakon ko ikaw sa ubos, di kang didto, nagaingon si Jehova, ang Diyos sa langit ug sa yuta. Og aniya karon, versikulo 19, siya mo anhi, ingon sa usa ka leon, nga gikan sa garbo sa katubigan sa Jordan, batok sa puloy-anan sa mga malig-on, kay diha-diha, padalaganon ko sila, gikan niini, o bisan kinsa, nga pagapilion, itudlo ko siya, ibabaw niini, kaya ang leon na karon, ang gitudlo na sa Dios, nga mahimong hari sa Pilipinas. Human na ang agila. Kaya matod pa niya, kay kinsa man ang sama kanako, o kinsa ang mutudlo kanako sa panahon, o kinsa ang magbalantay sa karniro nga mutindog sa atubangan ko. Walang kahit sinong, bisag kinsa pa ng mga pastor inyong gamiton nga moampo sa inyo ha. Aron lang kamo makadaog kay pangayoon ng kabubuton sa Dios. Wala na. Wala na, mga kapatid. Bisag kinsa pang reverend, bisag kinsa pang mga bishops, or mga founders ng mga pastors, maglihans sa inyo ha. Tapos na mga kapatid. Dahil ito po yung sinasabi ni Jesus, thy kingdom come, thy will be done, here on earth as it is in heaven. Thy kingdom come here in the Philippines. At ito'y magiging trono ng Diyos ang Pilipinas. Magiging modelo po ng Diyos ang Pilipinas sa lahat po ng bansa sa buong mundo. Yun po yung plano ng Diyos. Kaya by 2022, kayong mga politiko, ayaw yun mo pag-alig-alig sa iyong plano. Dahil plano na po ng Diyos ang masusunod 2022. Kahit ilang billions pa yung sinasabi yung mga projects dyan. Kahit ilang trillions pa yung sinasabi yung mga projects dyan papasok kung kayo makapo. Wala po mga kapatid. Hindi kayo papaupuin ng Diyos. Dahil hindi yan yung first priority po ng Diyos. The first priority of God in the Philippines na ma-establish po yung kanyang kalooban
dito sa bansang Pilipinas. That is the first priority. That is the first agenda, mga kapatid. Kahit sabihin mong 22, 32, 42, 62 agenda, wala po. The first agenda of the living God sa Pilipinas, magiging kaharian niya ito. From democratic form of government to theocratic form, yung batas ng Diyos, magiging saligang batas po ng bansang Pilipinas. That is the first agenda of the living God dito sa bansang Pilipinas. Philippines will be great again if the divine law of the living God will become the supreme law of the land. Yun po, mga kapatid, magiging tanyag ang bansang Pilipinas. Kung ang batas ng Diyos may sa katuparan na po magiging saligang batas ng Pilipinas. Hindi po yung bills, hindi po yung mga bill na mga ginagawa po. Totoo po yung mga bills, no? Nirerespeto po natin yung ating mga House of Representatives. Yung mga senadors, yung mga congressman na gumagawa po ng mga batas. Pero sa lahat po ng congressman, marami ng mga pastors nagiging congressman, marami ng pastors nagiging senador, pero sa lahat po nila, from 1935 hanggang ngayon, 2016, 2022, wala mang ni isang leader po ng Diyos na gumawa na itong batas ng Diyos magiging saligang batas ng Pilipinas. Wala. Sa dami-daming hundreds, thousands of bills of rights or mga batas ang ginagawa ng Kongreso, Senado. Pero ni isa, walang isa sa kanila ang gumawa na itong Biblia magiging saligang batas ng bansang Pilipinas dahil ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. 2022 pa mangyayari yan. That is the first agenda sa Pilipinas by 2022. Ang Pilipinas magiging kaharian ng Diyos. Magandang hapon, no, kay Aljon Kapanay, kay Merlinda Cielo at kay Pastora Disa, kay Merlin Nogales at kay Merlito Molina Tupal. Magandang hapon po kay The Desert Fox. Magandang hapon at kay Ma'am Lorena Sokbot. Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Kay Madam Ilma Uga. Yun po, mga kapatid. Kahit pangarapin pa nila, kahit sabihin nila, mayroon na nagbasa sa atin, sabi mo, hindi tatakbo yung agila. Hindi natin sinabi na hindi tatakbo yung agila. Yung sinasabi po natin, tapos na yung turno ng agila. Yung sinasabi natin, hindi na makapasok si agila sa Malacanang, hindi na makapasok si buaya sa Malacanang. Yung sinasabi natin, hindi na makapasok yung tigre sa Malacanang. Kahit mga ulupong, hindi na makapasok sa Malacanang dahil nandoon na po yung leon po ng Diyos. Dalawa lang yan. Yung silyo po ng Malacanang, yung seal of the president, leon po yan. Okay? Kung titingnan nyo, yung palaging nasa likod po ni PRRD, yung seal, yung sagisag ng bansang Pilipinas, leon po. Hindi tigre, hindi buhaya. Leon. Dahil darating talaga yung leon ng Diyos from the tribe of Judah. Okay? From the tribe of Judah, the root of David. Saan? Yung teritoryo ni Judah. Yung teritoryo ni Judah wala dyan sa northern. Yung teritoryo po ni Judah wala doon sa northern of Israel. Yung teritoryo ni Judah nandoon po sa southern of Israel. Kaya ang turno po, yung teritoryo ni Judah sa Pilipinas, nandoon po sa southern part of Mindanao. Wala dyan! Sa northern part of Luzon. Nasa southern part of Mindanao. Southern part of the Philippines. Kaya yung leon, manggagaling sa southern part of the Philippines. Hari ng Diyos. Maraming nagsasabi, Pastor, marami lang tumatakbo na taga Mindanao, southern part ng Mindanao. Sila ba yung agila? Sila ba yung tinutukoy mong leon? Yung tinutukoy nating leon na from southern part of Mindanao, hindi po tumakbo ng pagkapangulo. Hindi po tumakbo ng pagkapresidente dahil nakareserve po yung Malacanang sa hari ng Diyos, yung leon at lumad po ng Mindanao. Kaya mga kapatid, ito po lahat, halos gusto po ng lahat ng pagbabago sa Pilipinas. Kaya nga, sinasabi palagi natin,
to foretell the destiny of the nations. It is necessary to open the books that tell her past upang masumpungan po natin yung destination ng bansang Pilipinas. Basahin natin ang mga aklat na nagsasabi sa kanyang nakaraan. At ang nakaraan ng Pilipinas, nakabase po yan sa Biblia dahil ang Pilipinas, ito po noon ang lupang Eden. Nandito po si Adan at saka si Eva. Yun po yung nakaraan. Kaya babalik po ito ngayon sa Omega. Ito yung Alpha noon. Ito naman po yung Omega ngayon. Kaya palagi nating sinasabi, magiging tanyag ang bansang Pilipinas kung ang magiging leader, hari ng Diyos. Hindi na po naghari-hari. Okay? Kaya nga sinasabi niya dito dahil ano ba yung katungkulan kung hari na ang mamuno sa bansang Pilipinas? Ito po mga kapatid, yung katungkulan kung ang hari na ang manungkulan sa ating bansang Pilipinas. Ito po yung pagkasabi niya. Ang hari na humahatol na tapat sa dukha, ang kaniyang luklukan ay matatag magpakailanman. The king that faithfully judges the poor, his throne shall be established forever. Kaya ang hari palang ipapadala ng Diyos, magbibigay ng hustisya sa mga pobre, sa mga kabos. Kaya sinasabi ni Jesus, bulahan ang mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Tungod kay ipadala ng Diyos ang iyang hari nga mohatag o hustisya sa mga kabos. Blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven, because the King of God will be the king of the poor people. Yan po mga kapatid. Kaya, the king that faithfully judges the poor, his throne shall be established forever. Hindi po sinasabi dito. Ang presidente that faithfully judge, hindi po. Hindi po sinasabi ang Pangulo that faithfully judge the poor, hindi po. Hari ng Diyos. Basahin natin sa Bisaya. Okay, tatlong translation ito eh. Tagalog, Bisaya, English. Minsan kasi, bakit ko basahin sa English? Dahil yung English ko, 3 lang or 4. Kung babasahin ko dito sa Biblia, madadagdagan konti. Kaya basahin natin sa Bisaya. Ito po mga kapatid, sinasabi niya. Ang hari nga sa pagkamatinumanon, nagahukom sa mga kabus, ang iyang tono malig-on sa walay katapusan. Wala giingon nga ang Pangulo o Presidente nga magahukom sa mga kabus. Wala. Ang giingon, hari nga magahukom sa mga kabus, ang iyang trono malig-on hangtod sa kahangturan. Kaya ang mga kabus karon nagtuaw sa Dios. Nagtuaw karon ang mga kabus ngadto sa Dios. Mao ang Dios nakadungog sa tuaw sa mga kabus ug ipadala sa Dios ang iyang hari nga muluwas kanila gikan sa pagdaog-daog sa mga tao pod nga isig katao nila. Mao nang moabot si Haring David nga ipadala sa Dios. Mao nang ingon siya dinhi. Ang hari tungod sa hustisya nagpalig-on sa yuta apan kadtong nagpabuhis sa mabug-at gayod, nagagudob ni anak. Kaya pagdating po ng hari ng Diyos, maniwala kayo sa hindi, lahat po yan i-redeem po ng Diyos. Magiging wala na pong buhis ang Pilipinas pagdating na po ng hari ng Diyos. Dahil lahat ng kayamanan na para po sa mga anak ng Diyos, idaragdag po yan ng Diyos dahil maghahari na po yung totoong hari ng Diyos. Kaya nga, sinasabi niya dito. Sinasabi niya, kung ang matarong maoy mudaghan, ang katawhan malipayon. Apan sa diha ngang usa kadautan, ang magahari, ang katawhan managpanghupaw. Ito po yung sinasabi niya, mga kapatid. Verse 2, sapagka ang matuwid ay dumadami,
ang bayan ay nagagalak. Ngunit, pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Kung ngayong 2022, kung ang ating magiging leader, tayong mga anak ng Diyos, kung ang ating mga leader, magiging anak ng demonyo, tayong mga anak ng Diyos, magbubuntong hininga din. Pero kung kung magiging leader po natin, anak ng Diyos, at tayong mga Pilipino, anak ng Diyos, tayo po ay kaluguran ng Diyos. These nations will be great again. Huwag yung isipin, ay pastor, nagasimba maning nidagan o presidente. Okay? Huwag yung isipin na nagasimba man sila, nagampo. Nagasimba lagi, panahon ra po sa eleksyon. No? Sinabi po ni Pedro, kung ang mga matarong, malisod, maluwas, unsa pa kaning nagpakaroon ingnon. Okay? Daming hypocrites. Ngayon, nagsilabasan ngayon ang mga hipokrito. Nagsilabasan ngayon ang mga hipokrito gusto magiging leader ng ating bayan, magiging leader ng ating lungsod, dito na po tayo sa totoo. Magpakatotoo na po tayo, mga kapatid. Magpakatotoo na po tayo. Dahil kung hindi po tayo magpakatotoo, tayo din po yung magdudusa hanggang sa huli. Kaya ito po yung panawagan natin na ang lahat po ng Filipino mamulat sa katotohanan. Kung gusto natin yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas, hari ng Diyos yung magiging leader po natin, hindi Pangulo. These nations will be great again, whose destiny will be beautiful because it is in the loving hands. Yun po yung tugon ni Dr. Jose Rizal kay Paulita Gomez. Kaya, kung gusto natin Pilipinas magiging matiwasay, itong bayan po natin, kalooban po ng Diyos ang masusunod. Hindi na po kalooban ng politiko. Tapos na po. Okay? Maniwala kayo sa hindi. Kahit gaano pa, kahit ngayong 2000, ngayong Pitsa 15, sabi daw nila, ito na po yung final. Totoo po yan. This is the final. This is the final round, mga kapatid. This is the final round kung sinong mga bituin, mga honorable ang mga hulog sa kalangitan. Sinong mga lalagas. First elimination pa lang po yan. Hintayin po natin yung pangalawang elimination po ng Diyos. Dahil maniwala kayo sa hindi. Ang Diyos na ang masusunod 2022. Hindi na si politiko, hindi na si partido, hindi na po yung idolo nyo. Hindi po isang politiko ang tagapagligtas ng Pilipinas. Hindi po politiko, hindi po pangalan ng isang politiko ang tagapagligtas ng Pilipinas. Hindi po pangalan ng partido ang tagapagligtas ng Pilipinas. Diyos po, dibinong gobyerno ng Diyos, ang tagapagligtas ng bansang Pilipinas. Hindi politiko. Kahit palipat-lipat pa yan sila ng posisyon nila. Mula baba pa itaas, mula pa itaas pa baba. No? Kahit magkanta pa lang espagiting pataas pa baba, wala na po dyan. Hindi na po yan yung solusyon. Walang mangyayaring eleksyon by 2020. Kasi na po yung Malacanang sa hari ng Diyos. Kaya nga palagi nating sinasabi, si PRRD ang huling pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil ang kasunod niya, hari na po ng Diyos. Ang Diyos ang kasunod niyan, 2022. Kaya kahit gawin pa nilang batuganan ang Malacanang, kahit himuon pa nilang lunangan ang Malacanang, hindi na po pwede dahil naka-reserve na po yan sa leon po ng Diyos. Hindi tigre. Hindi tigre. No? Sabi pa nga, pangalawa lang yung tigre. Oh. Pangalawa lang. Leon po yung nangunguna. Dito po yung pagkakaisa. Wala po dito yung pagkakaisa. Dito po ay pagduha-duha. Pagduha-duha po. Yung hindi sure ba? May naka-reserve. Kung masipyat ng isa, napamay isa. No? Pagduha-duha. Kasi iniisip ng mga tao, kung di ni mahitabo ning isa, napay isa. Mo nang giduhan na lang yun. Kung di mangyayari daw, kung hindi talaga matupad itong isa,
Mayroon pang isang naka-reserve, kaya giduha-duha na lang yun. Kaya nga sinasabi po ni Jesus kay Tomas, Tomas, ang imong paniwala, 2 por 2. Sa mga apostolis po ni Jesus, mayroon po doong Judas. 2 Judas doon, pero isa doon yung totoong Judas. Si Judas Iscariote. Dahil yung isa, yung Judas Dasilot, no? Anak ni sa video. Mayroon doong totoong Judas, yung Judas Iscariote. Pero mayroon din doong nagduha-duha, no? To see is to believe yun eh. Kaya nga sinasabi, kung hindi ito totoo yung sinasabi ni Mangkal, no? Kung hindi totoo itong sinasabi ng DGP na walang eleksyon, at least may naka-reserve, no? mayroon pang naka-reserve na isa. Kaya yung paniniwala na ganyan, duha-duha, kaya naggano na lang, nagduha-duha. Nagduha-duha. 2 by 2. Magandang hapon, no? Kay Edgardo Labor. Magandang hapon bro, at kay Madam Sawinhay Torres Island, dyan po sa may Malaybalay, Bukidnon. Okay? Kay Jufel, magandang hapon. So yun po mga kapatid. Kay Delia Rivera Calpito, magandang hapon po madam. Kay Madam Florita Pinaranda Tenyo, magandang hapon po. At kay Awi Tubo, magandang hapon bro. At kay Brother Jojo Singalibo, bro, magandang hapon. Okay? At kay Marco Matias at kay Brother Ray Clamohoy, dyan po sa may Bohol, at kay Idnalyn Calpito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mayroon na po tayong 32 million viewers. Okay? 32 million viewers. 32 millions. Dahil yung 32 lang po yung visible. Yung invisible, millions po yon. Dahil sila po, yung mga millions na invisible dyan, sila po man ay naghahangad din ng totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Yung mga millions na invisible, ngayon, sila din ay naghahangad ng totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Kahit sila hindi makikita, no? Sila din ay affected din sa corruption. Affected din sa ayuda, no? Affected din sa ayuda dahil yung mga pamilya natin, yung mga tagtungod ba, no? Tawag nito sa Tagalog ng tagtungod. Yung mga kanang mutaliwan na kanang mamatay na sa uban mi ha, bantayi mi. Kaya nga nagreklamo yung patay, nakapahinga na nga ako, tapos sabihin mo bantayan mo kami. Joke lang yun. Pero totoo po mga kapatid. Mayroong mga millions na nanonood po sa atin. Invisible po yan. Dahil sila po yung mga naniniwala po na magkaroon na po ng dibino gobyerno. Kahit lahat ng mga mediums ngayon, kahit lahat ng mga espiritista dito sa Pilipinas, kahit po lahat po ng mga reader po ng Spirit of the Glass or Spirit of the Queens or kahit espiritu dyan, lahat na po niyan mga kapatid, hindi rin sila makadinay na ngayon na po yung panahon ng dibino gobyerno sa Pilipinas. Dahil yan po yung sugo ng Diyos. Kaya nga yung sinasabing sugo, S-U-G-O, send under God's order. The order of the Lord now is to implement the divine government dito sa Pilipinas. Hindi to implement your business. Hindi to implement your investor. Hindi to implement yung anong gusto mong mangyayari sa iyong lugar. But the main agenda of God. Kaya pinadala po ang sugo. Send under God's order. Ang order ng Diyos ngayon. Yung magog. The main agenda of God is the government of God in the Philippines. Kaya that's why divine government of the Philippines is the system of the government na susunod po, papalit po kay PRRD. Kaya nga sinasabi natin, ang susunod po 2022. This is the government na mayroon pong equality. Kaya nga sinasabi po ni Dr. Jose Rizal noon, sa kanyang kapanahunan palagi. Sa kanyang kapanahunan palagi ni Dr. Jose Rizal noon.
Sinulat po niya yung el filibusterismo dahil naghahari po yung mga sakit. Sinulat niya yung el filibusterismo dahil nakikita niya yung laman po ng el filibusterismo nun. Paghahari po ng mga sakit. Ngayon, dumating po si Dr. Moncado. Isinulat po niya yung el Equifrilibricum. At siya po ay binansagang pangalang Equifrilibrium. Dahil maghahari na po yung equality, fraternity, and brotherhood. At ngayon po, nanumbalik na naman yung paghahari ng mga sakim. Sakim sa posisyon sa politika. Sakim sa kayamanan. Sakim sa pera. Kaya ngayon, ipinapadala po ng Diyos ang kanyang sugo under God's order to implement the divine government of the Philippines. Kaya sinasabi ni Dr. Moncado, I am the way of equality. I am the truth of fraternity. And I am the life of liberty. Bakit? Dahil 2022, magkakaroon tayo ng totoong kalayaan sa Pilipinas. Spiritual and material. Yan po yung ibig sabihin ng federalism. Federalism. Our Father established dominion. Every regions. Sinabi dyan, every regions are leaders to implement spiritual and material. Yan po yung laman ng federalism po sa DGP. DGP version po yan. Our Father Jehovah established dominion in every regions that all are leaders to implement spiritual and material. That is the divine government of the Philippines. Kaya, yung nagsusulong ng federalism, totoo po yung federalism. Pero yung batas na ipairal dyan, batas ng Diyos. Hindi yung batas na ginagawa ng kahit sinong gumagawa. Batas ng Diyos. Kung gusto nilang federalism, ipatupad yung batas ng Diyos. Dahil yan po yung programa ng Diyos. Magandang hapon kay Brother Atong Albaran Jainar, kay Brother Fidel Iraso, at kay Brother Bini Saklote. Okay? Hindi po tayo galit. Nagpapaliwanag lang po tayo. Nagpapaliwanag lang po tayo, mga kapatid. No? Pagalit-galitan lang po, good. Kaya nga, ito po yung sinasabi niya. Sapagkat, narito, ginawa kitang tungkol sa iyong kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Tungkol ba? Tungkol sa kuan ba? Dahil lang sa udyok, no? Udyok ng nakararami. Dahil sa udyok ng nakararami, napilitan, napasubo, anyan po dapat careful lang. Dahil nangyari po yung nakasaad sa kasulatan. Yung anak ni Saul. Tatlong mga anak ni Saul. Tatlong mga anak ni Saul. Pinatay ng mga kalaban ni Saul. Hanggang si Saul natamaan po ng bangkaw. At nang natamaan po si Saul ng sibat po ng kaaway. Siya ay nisibat, nidagan, hanggat sinabi niya sa kanyang armor bearer, patayin mo ako. At sinabi ng kanyang armor bearer, wag Panginoon. Mahal na hari, hindi kita pwedeng patayin. Kaya kinuha niya ang kanyang tabak at siya ay nagbigti. Yun po yung script ni Saul, ni Haring Saul po, mga kapatid. Kaya sinasabi po natin, history repeats itself. Tatlong anak ni Saul, pinatay ng kaaway. Hanggang si Saul ay nagpakamatay. Yun po ang nangyari. Kaya kung ayaw nilang mag-repeat yung historya sa pamilya ni Saul, huwag nilang ipasubo yung kanilang sarili. Huwag nilang ipasubo yung kanilang sarili. Dahil hindi pwedeng hindi matutupad yung kasulatan. Hindi pwede hindi matutupad yung kasulatan. Kaya nga sinasabi po ni Samuel kay Saul, hinapak ang kaharian mula sa iyo at ibinigay sa imong silingan nga mas maayo pa kanimo. Si Haring Saul,
from the tribe of Benjamin. Yung kapitbahay ni Haring Saul, from the tribe of Judah. Yun po mga kapatid. Dalawa lang po yan sila from southern Mindanao. Benjamin and Judah. At si PRRD, siya po ay galing sa lahi po ni Benjamin. Yung kasunod po, lahi po ni Judah. Kaya nga palagi po nating sinasabi, si Haring Saul, he is the first king in Israel from the promised land. Si PRRD, he is the first president from Mindanao, the land of promise. Kaya po siya po si Haring Saul. Kaya ang hari po ng si Saul, nagpakamatay. Pinatay dahil pinatay po ng kaaway ang kaniyang tatlong mga anak. Ito po mga kapatid, this is the intervention. Kung mayroong espiritu sila, dapat makinig sila. Ang adunay igdulungog, gikinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu. Hearken not your heart if you hear the word of the Lord. Huwag mong patigasin ang iyong puso dahil yan po yung magbibigay ng kapahamakan sa iyo. Kahit gawin mo pang luklukan ang bituin na parang agila, mula dyan, ibabagsak ka ng Diyos kung ikaw ay padalos-dalos sa desisyon ng iyong puso. Kaya nga sinasabi niya, the heart is deceitful. Sa lahat po ng organ ng katawan, basahin nga natin, chapter 17 ng Jeremiah. Ito po mga kapatid, no? Dahil sa udyok ba? Udyok. Ito po mga kapatid. Ang kasing-kasing, maoy pinaka kining, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Ang puso ay mandaraya, mga kapatid. Kaya huwag nating pairalin pirmi kung anong umuudyok sa ating puso dahil mandaraya ang puso. Kaya nga sinasabi dito ng Diyos, sabi niya, tungkol sa iyong kinalabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Dahil maraming nag-uudyok sa iyong puso. No? Kaya sinasabi po palagi ni David, create in me a clean heart. Dahil yung puso po natin, mga kapatid, minsan magiging pusong bato. Minsan magiging pusong laman. Kaya, huwag mong sayangin ang opportunity. Dahil tapos na po ang turno. No? Basahin nga natin ulit dito po sa sinasabi niya sa Abias chapter 1 verse 3. Ito po yung nakalagay, mga kapatid. Abias chapter 1 verse 3. Sabi niya, the pride of thine heart hath deceived thee. Thou hath dwellest in the cliff of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? Kahit sabihin mong ikaw pa yung pinakasikat na politiko, kahit sabihin mong walang makapagtalo sa iyo, mula dyan, ibabagsak ka ng Diyos. Dahil sa iyong puso, na-deceive ka sa iyong puso, sinasabi niya, Thou do exalt thyself as the eagle, and thou set thy nest among the stars. Thence I will bring thee down, saith the Lord. No? If the thieves came to thee, if robbers by night, how art they cut off? They would not have stolen till they had enough. If the grape gatherers came today, did not leave some grapes. Papalibutan ka gihapon sa daming korupsyon. Papalibutan gihapon ka sa daghang mga magnanakaw. Okay? Dahil kahit gusto mong baguhin yung bansang Pilipinas, kung hindi mo muna mabago yung pag-iisip mo, kung hindi mo muna mabago yung puso mo, hindi rin mababago yung pananaw mo na itong Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Hindi ito basta-bastang bansa lang. Ang Pilipinas, mga kapatid, hindi ito ordinaryong bansa. Ang Pilipinas,
Hindi ito ordinaryong bansa. Ito ay bansa ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Kaya dito ang Diyos maghahari sa kanyang bansang pinili, Pilipinas. Kaya wag kang paatik-atik dyan. Kaya ito po yung sinasabi ni David nang namatay po si Saul at saka si Jonathan at yung kanyang mga kapatid. Nagtaka si David, bakit po sila, ang akala niya kasi hindi na sila matamaan, hindi na sila mamamatay. Okay? Ang akala kasi ni David, dahil sila'y matatapang na, si Saul ay matatapang, akala niya hindi na siya mamamatay. Dahil many times, gustong patayin ni Saul si David, pero many times din, maunahan siya ni David. Pero sabi ni David, hindi ko pwedeng patayin ang pinahiran ng langis ng Diyos. Kaya dahil sa kasamaan din ni Saul, gitugyan sa Diyos dito sa ilang mga kalaban. Kaya nga sinasabi niya dito, si Saul at si Jonathan ay nag-iibigan at nagmamagandahang loob sa kanilang kabuhayan at sa kanilang kamatayan. Sila'y hindi naghihiwalay dahil nang si Jonathan ay namatay kasama ng kanyang dalawang kapatid, si Saul din nagpakamatay. So, 4 na silang nagbuyod dito kauban nila. Kaya sila po ay nagsasama bisan pa sa ilang kamatayon. Kaya ito po sinasabi po ni David. Sila'y lalong maliliksi kaysa mga agila. No? Mga abtik kaayo sila sama sa mga agila, pero nganong nangamatay pa man sila. Tungod kay ang ilang kasing-kasing. No? Ang ilang kasing-kasing, grabe na pagkamakadautan. Gusto na nalang hakop po ng tanan, bisag dili na mahakop. Akoon tanan. No? Bisag dili na mahakop, hakopon gyud tungod kay garbo sa kasing-kasing. No? Kaya nga sinasabi po ni David, create in me a clean heart, O God. Kaya dito po tayo, mga kapatid. Kaya yung hari ng Diyos ikanyang ipapadala upang magbigay po ng totoong hostisya sa mga kabos. Kaya sinasabi niya, ang hari nga sa pagkamatinumanon nagahukom sa kabos, ang iyang trono malig-on sa walay katapusan. Sa lahat po ng mga bansa, kung gusto niyo dyan, magiging malig-on ang inyong gingharian at imanan ninyo ang mga kabos. Ayaw gamita ang kabos. Karon 2022, karon gani daghan ng mga nigamit sa kabos. Walay lain na ilhan mga kabos. Puro lang propaganda nga. Gusto nating maahon sa kahirapan. Gusto nating magkaroon ng totoong kapayapaan, kasaganaan, pantay-pantay na pamumuhay. Grabe. Kanya-kanya na lang slogan. Ang hanukan sa ilang programa puro lang kabos. No? Mo nang kaming mga pobre, kamo mga dato, no? Tabunan na lang may pirmi sa inyong mga saad, no? Kay gustong kini mga kabos atong i-uplift ang ilang panginabuhian, tagaag livelihood, no? No? Tagaig tagaig 5 million, no? No? Tagaig 1 million, 1,000, 100,000, unsa pa? Dagan mga saad. Okay? Gusto lang mabag-o. Dili na maoy proseso, mga kapatid. Gusto natin yung pera. Gusto natin ang kayamanan. Walang taong kahit sinong hindi gusto yung kayamanan. Walang hindi gusto na yung kaunlaran ng ating bayan. Pero yung priority, hindi iyan mauuna, mga kapatid. Yung priority, yung unahin natin na itong bansang Pilipinas magiging bansa ng Diyos. Magiging bansa ni Jehovah. Kaya nga umalis siya doon sa Israel dahil hindi na siya po nire-recognize doon sa Israel. Kaya umalis po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob doon sa Israel dahil hindi na siya niluwalhati. Kaya't nandito na siya sa Pilipinas. The main thing po, mga kapatid, for this nation will be great again. Luwalhatiin natin si Jehovah dito sa Pilipinas. Kaya po, Philippines will be great again. Luwalhatiin po natin ang Diyos na magiging hari po natin sa ating bansang Pilipinas. Yan po, mga kapatid, yung sinasabi dito ni Ezekiel. No? Ito po yung sinasabi ni Ezekiel, no? Chapter 21.
chapter 18, verse 21. Ang Diyos ay dili man tanan po ang Diyos pamatyon niyang mga tao. Okay? Mahal na mahal tayo po ng Diyos. We are the Maharlikan people. Tayo po ay mahal na mahal ng Diyos at pagkakasalan ng Diyos. Kaya nga ang gusto niya, kahit kung ikaw ay masama, hindi naman lahat politiko masama. Hindi rin lahat ng politiko mabubuti, no? Hindi rin natin sinasabi na mga politiko lang yung mga masasama. Marami din. Marami kayong mga pastor na masasama. Marami mga reverend, mga apostolis, mga tulis. O marami kayong mga pastor na nagiging impostor. No? Marami kayong mga teacher, mga magtutudlo, nga tudloanan pa. No? Marami ganing mga evangelist kunuhay pero naguban-uban ra di ay, no? Nag-evangelist. Daghan mga propeta manalagna, no? Pero mananagan po manalagna. Pero di po day matuman, no? Ganun po kahit sa religious leaders, mga religious sector, marami ding mga tao diyan hindi rin kinalulugdan ng Diyos. Dito naman po sa government, sa private sector, marami din diyan. Hindi po natin, wala pong exempted dito. Kahit tayo po, hindi po tayo perfecto. Pero ang gusto lang ng Diyos po, mga kapatid, ano man yung estado mo sa buhay mo, ano man yung estado ng relasyon mo sa Diyos, isipin natin, hanggat may buhay, may pag-asa pa. No? Habang may buhay, may pag-asang makakamit. Oh, yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa langit. O manalig ka sana, ikaw ay hindi nag-iisa. Magandang hapon kay Brother Ambrosio, kay Ayeng Lingkugo at saka kay Jox Sances Torres at kay GR Dumaog. Magandang hapon. No? Maraming salamat sa ating mga kasamahan na patuloy pong nakasubaybay po sa ating program. Ito po yung sinasabi niya, verse 21. Ezekiel chapter 18, verse 21. Sinabi po niya dito, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasamaan, kasalanan, na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang, mabubuhay siya, at hindi mamamatay. That is the promise of the living God. Kung politiko ka man, hindi kita hinuhusgahan na ikaw ay mamamatay. Pero kung ikaw ay magkumbaba, magbabalik sa Diyos, at ituon mo yung plano mo sa plano ng Diyos sa Pilipinas, kahit gaano ka kasama, kung ikaw ay manumbalik sa Diyos, hindi ka mamamatay. Basta ipatupad mo lang yung kautusan, yung palatuntunan, yung gumawa ka ng yung tapat at matuwid, siya'y, sabi niya, walang pagsalang, siya'y hindi mamatay. Sabi niya dito, lahat ng mga nagawa mong kasalanan, hindi na naisipon sa Diyos. No? Bisan unsa pagka